Sige po, magsimula po tayo sa pananalangin. Hallelujah. Isang malakas na palakpak pa nga po sa atin pong Panginoon, ang may-ari ng atin pong mga buhay, para sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Karapat dapat kang tumanggap ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ikaw, O Diyos, na may-ari ng langit at lupa, at sinabi mo sa iyong mga salita, "The heaven is your throne, and the earth is just your footstool." Tungtungan lamang po ng iyong paa ang sanlibot ng ito. Ganun kakalaki, Panginoon. Kayang-kaya mong baguhin, hallelujah, ang aming mga buhay. Kayang-kaya mong bigyan ng katugunan ng aming pong mga panalangin at sagot ang amin pong mga problema. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. At sama-sama kaming nagpupuri, sumasamba, nagpapasalamat at itinataas ang iyong pangalan, Panginoon. Sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ikaw ay Diyos na mabuti, tapat at hindi nagbabago. Ito po ang katotohanan, Panginoon. So we will shout hallelujah to the King of Kings. We will shout hallelujah to the Lord of Lords, for you deserve all our praise. You deserve all our worship, adoration, and thanksgiving. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, O Diyos, kami po'y naninikluhod na lumalapit sa inyo. Nagpapakumbaba. Inaamin po namin ang aming mga kasalanan. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin mo ang aming mga puso. Sin of commission and sin of omission, Lord, forgive us. Cover us with your most precious blood. Sa gabing ito, Panginoon, malaya po kayong kumilos. Malaya po kayong magpakahayag. Malaya mong iparanas ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng mga taong susubaybay sa live stream na ito. Panginoon, you are not limited by time, space, or distance. You are present everywhere. Hindi po maikli ang iyong kamay upang abutin ang mga kapatid kong nanonood po ngayon. At Panginoon, kayang-kaya mong tugunin ang kanilang mga pangangailangan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, patuloy po kayong kumilos. Patuloy po, Panginoon, na hawakan mo ang aming mga puso't isipan. Hawakan mo ang aming mga buhay. Sa lahat ng mga napapagod, bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan, ng mga napapagal, nanghihina, Panginoon. Let your supernatural strength flow upon them, O God, in the name of Jesus. Lahat po ng napapagod ay bigyan mo ng kapahingahan. Ang lahat ng natatakot, nababahala, nababagabag, bigyan mo ng kapayapaan, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na sa gabing ito, sa amin pong pananatili sa live stream na ito ay magkaroon po kami ng tunay na kapahingahan sa presensya mo. Wala pong lalabas sa live stream na hindi mo kinatagpo, Panginoon. At ang dalangin ko po ay magkaroon kami ng mas malalim na pagtitiwala at pagkilala sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po for this night. We claim the victory, Panginoon, ng evening devotion po na ito. At ang lahat ng mga first-timers, O God, ay idako mo dito, Panginoon. Hindi aksidente why they are here. You have a purpose for them, O God. And I pray, Lord God, maserve yung purpose why they are watching or listening, Lord God, sa live stream na ito. Nawa ay makilala ka nila sa mas malalim, personal, at Bibliyang kapamaraanan. At magkaroon po muli ng kahulugan ng kanilang buhay. Ang lahat po ng nawawalan ng pag-asa, magkakaroon ng direksyon ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Take full control of everything, God. Sa lahat ng pag-aaralan po namin, itago mo po ako sa iyong likuran. Ang bawat salita na lalabas sa aking mga labi ay mga salitang pinahihintulutan mo lamang, Panginoon. Not with the enticing words of human wisdom, but only by the demonstration of your power and of your spirit. May I preach your word boldly and accurately for your glory alone. Maraming salamat po, Panginoon. Inaangkin na po namin, Lord God, na meron kang magandang gagawin sa aming kalagitnaan at mainam na naming binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, ang aming Diyos na buhay. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God!
Welcome sa atin pong evening devotion. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen and amen. Praise God. Muli po, nais po nating i-welcome ang lahat po ng atin pong mga first-timers. Kung kayo po ay first-timer, pwede po ba namin kayong makita? Pakitaas po ang mga kamay at mag-comment. Lagyan nyo po ng me at kung saang lugar kayo nanonood. Lagyan nyo lang po, me from Cebu, me from Davao, me from ganyan. So, sige po, lagay po natin sa ating pong live comment because we want to welcome you. Hello, Vanilla from Taytay Rizal, Lucas from Valenzuela, Mami Sheng from Pampanga, Babe, ang dami. From Manila, Yumiko from Manila, from Pampanga si Dat, Ilocos Sur si CJ, UAE, sige, Qatar, Pampanga, Bataan, Basilan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Caloocan, Singapore, Praise God, Romblon, Japan, Singapore, Zambales, Spain, Macedo ba yun? Antipolo, Taguig, Pangasinan, Sampalo, Cavite, Misamis Oriental, Taguig, praise God, and hello pa sa inyo lahat. Nueva Ecija, yeah. This is a sign kasi now din ako mag-devotion. Grabe si Lord. Amen. Oman, Tugigaraw, Baguio, Laguna, Lipa. Okay, to all of you who are first time here, mga ka-heart to heart, let us all welcome them. Palakpakan natin si Lord. Woo! Praise God! Ang lahat po ng mga first-timers ay katugunan ng aming mga panalangin because we are always praying for you guys. Nananalangin kami na, Lord, magpadala ka ng mga tamang tao sa live stream, mga tao nakikilala sa'yo, mga tao magpapabago ng buhay sa'yo. At nandito kayo ngayon. Amen. Grabe energy ko. Ang taas, no? So, welcome po. Welcome. Ayan, mga ka-heart to heart. Masayang-masaya po kami. Ganito kami. Masaya kami. Alam niyo ang kaibahan ng live stream na to? Mas masaya kami kapag may mga bagong pumapasok. More than sa lahat ng mga sinesend yung kung ano-ano dito. Mas masaya kami na may mga first time na nakikilala sa Lord. Amen? That's the happiest moment ng community po na ito. Kapag may mga tao na nababago ang buhay, nakakawala sa addiction, nagkakaroon ng pag-asa, at higit sa lahat, nanunumbalik sa Panginoon. Amen. At marami na siyang himalang ginawa sa live stream na ito. Mind you, lahat ng mga nanonood ngayon, hindi lang kami ang kayang gawan ng himala ng Diyos. Kahit ikaw. Kahit first time mo pa lang dito, kahit unang beses mo pa lang nakapakinig dito, kayang-kayang kumilos ng Diyos sa buhay mo. Hello, ako na Matata. God bless you. Amen. Amen. And we are just so blessed. We cannot contain our happiness. Kasi po, ganun talaga mabuti ang Panginoon. Sobrang buti ng Diyos. At hindi siya nagbabago. Kaya kayo, lahat ng mga first-timers, kung gusto nyo ring maranasan ng kabutihan at katapatan ng Diyos, ng mas malalim pa, you are free to join our community. Amen. Walang bayad. Libre. Lahat. Makikinig ka na lang. Okay? So, join ka ng community, message ka kay Ate Candy or kay Ate Charis. Nandiyan na ba sila ngayon? Ate Candy or Ate Charis? Hello po. At pwede kayo mag-join sa ating pong mga tribe groups. Of course, nandiyan ang ating masisipag na mga tribe leaders. Kaway-kaway mga tribe leaders. Ate Analu, hello po sa inyo. Ate Candy, of course. Ate Hazel, Mami Jing at kasama ng kanilang mga assistant tribe leaders. Welcome po. Hello. Ate Rose, yan. Ate Rochelle, meron pa ba? Mga nandito na. Hello po sa inyong lahat. Ate Annalisa. Wow. Praise God po sa inyo. Kuya Danilo, nandiyan ka na ba? Ayan, hello sa inyo. Praise God. Si Ate Aida, of course. Ayan, mga shout out sa lahat ng mga, si Ate Bebs, sa lahat ng mga tribe leaders at inyong mga tribe members. Yan, si Ate Rich, yan. At kung kayo po ay gusto niyo pong mag-join or if you want to be trained as a prayer warrior or as an intercessor, kindly message Ate Fel. Yan. So, nagtatrain tayo ng mga prayer warriors po dito. And alam niyo ba na 24/7 meron nang nananalangin sa atin sa community na ito. Kaya lahat ng mga prayer requests niyo dyan, binabato yan. Binabato yan sa GC na kung saan pinagpe-pray po kayo.
Amen. So we are blessed here, guys. We are blessed because we know that there are people who are praying for us. And we know that there are people who will listen to all our rants, lahat ng mga hinanakit mo sa buhay, hiniwalayan ka ng asawa mo, broken-hearted ka, bumagsak ka sa exam, hindi ka nakapasa sa yung approval mo sa visa, yung mga ganon, may sakit ka, may mga taong handang makinig sa'yo. And especially if you are OFW, may mga kapamilya ka dito. Kasi, ang heart-to-heart po, itong community na ito, is already international for the glory of God. Marami pong mga nanonood from iba't ibang mga bansa, sa Taiwan, Singapore, Malaysia, US, Canada, Europe, at kung saan-saan pa. Kaya welcome kang umattend dito. Kahit sa Middle East may mga nanonood po. Amen! Kaya kung wala ka pang spiritual family or community, I would like to encourage you to join our heart-to-heart international family. Amen. Nakaka-proud yung international, no? Parang, oy, grabe, international sila. Nakakatawa lang, di ba? Kasi kung paano tayo pinalago ng Diyos. Kaya kung ako sa inyo, mag-message na kayo kay Ate Candy. Ayan, nakapin, Ate Candy, or kay Ate Charis. Sino dito masaya kasi part siya ng heart-to-heart community? Yan. Sino dito yung masayang-masaya siya? Kasi, wow, praise God, nakita ko to, napanood ko to, nakasama ako sa community na ito. Amen. Yan. Of course, tayong lahat. Kasi po, bukod sa ginagawa nating pag-devotion dito sa online, marami pa tayong mga ganap sa buhay. Nagmi-mission tayo, tumutulong tayo sa mga nasalanta. Diba po? Kasi ganun yung heart ng Lord. Diba? Yung maramdaman ng mga tao na mayroong Diyos na concern sa kanila, na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila at handang tumanggap sa kanila. Kaya nga tayo nandito ngayon kasi naramdaman natin yung ganon, na mayroon palang Diyos na nagmamahal sa akin kahit gaano ko kadumi, kahit gaano ko kasama, kahit gaano kawasak yung buhay ko. Merong Diyos na nagmamahal at handang tumanggap sa akin. Amen. Ayun, God bless you po. Ate Kang, hello sa inyo. So yun mga kapatid, at every morning and every evening ay meron po tayong devotion. Kaya join our group chat para updated po kayo sa lahat ng mga happenings at kaganapan sa atin pong community. Hello, Ge! Grabe, naghahanap talaga ako ng community na pwede ko masalihan at God guided me here. Welcome! Welcome, Ge! Yan. Kahit first time kayo. At magkakaroon tayo ng face-to-face anniversary celebration dahil sa July 25 ay isang taon na po ang Heart-to-Heart Community. Palakpakan natin si Lord! Nako, Ate Ge, maraming mga tiga Singapore na nanonood dito. Ate Bebs, i-chat mo na siya. Ayan, si Ate Ge. Okay, so sa July 25 ay magkita-kita tayo dito po sa Santa Maria, Bulacan. At sama-sama tayong sumamba, magpasalamat at matuto ng salita ng Diyos sa July 25 yan. Huwag na huwag kayong mawawala. Okay? Kung kayo po ay malapit dito sa Santa Maria, Bulacan, go face-to-face. Pero kung kayo ay malayo, go online. Okay? So, ano pa ang mga announcement natin? July 25 and of course, August 2. Mark your calendar. August 2 will be the launching of our church here in Santa Maria, Bulacan. Palakpakan natin si Lord. Who's excited for the church launching? Woo! Sinong a-attend face-to-face at online? Yan. Sino yung mga a-attend face-to-face? Yung mga malalapit lang, invited po kayo. Okay? Invited kayo sa church launching. Okay? Sa August 2. So, finalize pa at sa Wednesday, malalaman kung saang lugar. Okay? Kung saang lugar, mga kapatid. O, ayan. Yung mga a-attend online OFWs, let's go! Praise God! Taas ng energy, no? Parang hindi pa 9:30. Okay po, sige, message nyo lang si Ate Charis or si Ate Candy and they will reply to you, guys. ASAP yan. Lagi sila nagre-reply. At to God be the glory po, mga kapatid. Tayo po ngayon ay umaabot na libo-libo sa atin pong community and almost magfa 500 na ata, no? 500 part
or members of our tribe groups. Palakpakan ulit natin si Lord. Alam niyo yung mga tribe, yung mga life groups natin, lumalago, dumadami. At nakikita ko, nagtatawagan talaga sila sa mga group chat. Di ba po? Kung ikaw ay naghahanap ng pamilya, ay naku po, mag-join ka na. Sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong magpapahuli. Palago ng palago ang community. Padami ng padami ang mga tribe members. Hindi natin alam kung saan tayo dadali ng Lord, di ba? But praise God kasi po, talagang siya ang bumuo ng community na ito. At marami pa siyang mga patotoo na gagawin. Ay, masaya ang fellowship sa mga tribes, kaya mag-join na po kayo, mga kapatid. Sobrang saya. Diba? Nakakatuwa sila. Nakakatuwa ang mga tribe groups natin dito sa community. Okay. So, praise God din po kasi tapos na tayo sa Parable series. Praise God! Medyo sa messenger kasi lagpas na kami sa tribe. Ang dami na ng tribe ng Ruben. Nag 50 plus na kaya bawal nang magtawagan sa messenger. Kaya kailangan nyo nang mag Google Meet or Zoom. Grabe, no? Grabe. Dumadami talaga. Nakakatuwa po. So, praise God po dahil natapos na po tayo ng atin pong Parable series. Amen. Tingnan nyo yun. Akalain nyo yun. Nakatapos tayo ng Parable series. And now, another series ang atin pong pag-uusapan every night sa atin pong evening devotion. Excited na ba kayo sa bagong series na atin pong tatalakayin ngayon pong gabing ito at sa mga susunod na gabi? Amen? If your answer is amen or yes, pwede bang i-share natin ang live stream na ito? Yan. Sige po, share muna mga kapatid. At habang nanonood, don't forget to tap. And of course, highly appreciated if you will send heart me para maka-join kayo sa ating pong fan club dito po sa TikTok. Para meron din kayong pangalan, badge sa inyo pong mga names or usernames dito po sa TikTok. Praise God. Praise God. Yan. Salamat po. Thank you guys. Whew! God is so good. At dahil dyan, salamat po sa lahat ng mga nag-share. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong next series, every evening devotion. And our series ay The Miracles of Jesus. Sino dito ang nangangailangan ngayong gabi ng himala? Sino ang nangangailangan ng himala? Amen. At dahil ikaw ay nangangailangan ng himala, bagay na bagay sa iyo ang ating pong series dahil pag-aaralan po natin ang iba't ibang mga himala na ginawa ng ating pong Panginoong Jesus. The Miracles of Jesus. Natapos natin, grabe, di ba, ang dami no, ng mga parables ni Jesus. At alam ko po na marami siyang tinuro sa atin. At huwag kayong mag-alala dahil mas marami pa siyang ituturo sa atin. The Miracles of Jesus. At sa pinakaunang topic natin sa series po na ito, of course, pag-aaralan natin the first miracle na ginawa ni Jesus. And that is the miracles or the miracle doon po sa wedding at Cana. Yeah, the wedding at Cana. So our topic for tonight is entitled When Jesus Turns the Ordinary into the Extraordinary. When Jesus turns the ordinary into the extraordinary. Praise God. Makikita po natin ang atin pong text sa John chapter 2 verses 1 to 11. At of course, syempre po, babasahin po muna natin. John chapter 2 verses 1 to 11. Yan, excited po tayo lagi. Medyo mahaba-haba, of course, ang mga miracles po na ito, pero manatili po tayo. Amen? Para sa ikakalalim natin sa Panginoon.
Oo nga, no? Sama natin sa prayers yon yung mga naapektuhan dun sa Tacloban. Grabe. Kaya sabi ko kanina, di ba, walang pinakaligtas na lugar kundi sa presensya ng Diyos. Kasi kahit nasa ang lugar tayo, tingnan nyo, kahit nasa loob ng eskwelahan, ay kayang gumawa ng ganon. Kaya lagi tayo magpabalot ng banal na dugo ng Panginoon through prayer. John chapter 2 verses 1 to 11. I'm going to read. Ang kasalan sa Cana. Nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Nang nagkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong kinalaman yon sa akin at sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumating. Sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Kanilang pinuno ang mga ito hanggang sa labi. Sinabi niya sa kanila, kumuha kayo ngayon at inyong dalhin sa pinuno ng handaan, at kanilang ngang dinala. Nang matikman ng pinuno ng handaan ang tubig na naging alak, at hindi niya alam kung saan ito nanggaling, tinawag ng pinuno ng handaan ng lalaking bagong kasal at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uring alak, pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit, hanggang ngayon ay itinabi mo ang mabuting alak. Ginawa ito ni Jesus ang una sa kanyang mga tanda sa Cana ng Galilea at ipinahayag sa kanya ang kanyang mga alagad. At sumampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pagkatapos nito ay bumaba siya sa Capernaum kasama ang kanyang ina. Sila'y tumigil doon ng ilang araw. Purihin po ang pagkabasa ng buhay, makapangyarihan at banal na salita ng ating pong Panginoong Jesus. Mga kapatid, I have a question. Have you experienced a moment when you thought it's over? Nakaramdam ka na ba ng isang pagkakataon sa buhay mo na akala mo, yari na, tapos na ako, it's over? Yung parang wala ka ng pag-asa. Ayan, lahat siguro tayo, no? As in today lang, naku po. Yung parang, naku po, nasa dead end na ako ng buhay ko. Wala na akong malapitan. Wala na akong matakbuhan. Said ka na at exhausted na lahat ng mga resources mo. We thought it's over. But somehow, everything changed at the last minute. Naramdaman nyo na yon? Yung akala mo wala ka ng pag-asa pero doon sa last minute, may nangyayari pa. At kung hindi pa, kayang iparana sa iyo ng Diyos. Kayang-kaya. Most of us have experienced moments na parang pakiramdam natin ubos na nga. Walang-wala na. Wala ka ng pera, wala ka ng pagkain, wala ka ng pangbayad sa mga bills, zero. Maaaring wala ka na ring pag-asa, lakas, saya, kaligayahan. That's why the first miracle of Jesus is something like this. Dahil ngayong gabi meron siyang gustong ituro sa atin. Na ang isang ordinaryong bagay ay kayang gawing extraordinaryo ng Panginoon. Ang unang himala na ginawa ni Jesus begins with something very ordinary, just water, but ends with something extraordinary. When water turns into wine. Jesus' very first recorded miracle
didn't happen in a temple. Alam niyo po ba na ang unang himala ni Jesus ay naitala hindi po sa loob ng templo. Hindi sa loob ng simbahan. Hindi ito nangyari sa harapan ng mga hari o ng kung sino mang mga kilalang mga tao. Ito po ay nangyari sa isang kasalan. Bakit? Because Jesus cares not only about life's biggest crises, but also about the moments that matter deeply to us. Nakita niyo po iyon? Kung bakit nangyari ang unang himala ng Diyos sa isang kasalan, sa isang wedding ceremony, dahil gustong ipakita sa atin ng Panginoon na siya, si Jesus. He cares so deeply, hindi lang po sa mga matitinding krisis ng ating mga buhay, pero sa mga sitwasyon na mahahalaga sa atin. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan, anumang moment ng buhay mo ngayon, God is so concerned deeply to us. So concerned. Hello po, Tita Nenita. Alam niyo po ba, pinag-pray namin si Tita Nenita dito before. Naalala niyo ba yon? Siya yung tita ko na nasabi ko sa inyo na stroke. Pero ang buti ng Lord, na parang nagulat din yung mga doktor for God's glory, na para bang dinaanan lang siya ng stroke pero hindi nagstay sa kanya. Kaya ngayon po, ang aking tita ay malakas na malakas. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord. At ngayon ay kasama nating nanonood dito. Nakita ko lang lumabas ni Nita Nicolas. Praise God! Di ba po? God is so good. Kahit ang stroke ay kayang pagalingin ng Diyos. Dadaan lang pero hindi mananatili. Maging ang sakit at mga karamdaman po natin. Amen. Dadaan lang yan. Itetest lang yung faith mo pero wag kang magpapatalo. Amen. Diba? Himala ng Lord. Pati mga doktor nagulat. Grabe. God is so good. God is so good, mga kapatid. Praise God. Gumagawa. Ayan, buhay na pa totoo. Nagchat-chat. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Praise God. Di ba po nakakapag-chat? Napakabuti ng Lord. God is so good. Gumagawa ng himala. Palakpakan natin ng Panginoon ulit. Amen. Di ba po? Talagang totoo ang himala ng Diyos. At dito ngayong gabi, this miracle na pag-aaralan po natin is about more than turning water into wine. Hindi lang po ito paggawa ng himala na ang tubig ay naging wine. It's about how Jesus can transform ordinary lives into testimonies of His glory. Kanina po sa atin pong sa ating online family Bible study, I am blessed. Alam niyo po kung bakit? Ordinaryong buhay kayang gawing kahima-himala ng Diyos. Nag-message sa akin ng isa sa ating mga kapatiran, nanonood siya ngayon, si Ate Maricel. I would like to testify in behalf of her. Na nag-message siya sa akin, nito ko lang nabasa, and I am blessed nung nabasa ko. Alam niyo po ba, na marami siyang challenge sa buhay, narinig natin siyang mag-testify, one of our worship and testimony night. At after nun ay nagbigay siya ng donation para doon sa mga nasalanta ng earthquake. Since we are having donation drive, nagbigay siya ng donation niya para doon sa mga naapektuhan ng lindol. At alam niyo po ba, ang himala ng Diyos 25 times binalik ng Panginoon yung binigay niya. Na kahit siya ay nagulat, gusto kong basahin sa inyo yung message niya sa akin. Teka lang, para magtotoo kasi talaga di ba? Parang, wow, amazing si Lord, ganon. So, sabi niya sa akin, hindi ko na lang babanggitin yung amount. Good evening po, Pas. Gusto ko lang po i-share yung testimony ko po. Di
Di ba po nagbigay ako ng amount sa mga nalindol? Ang galing po ni Lord. Pag po talaga bukal sa loob, pagbibigay kahit maliit na halaga po sa ibinigay natin, alam nyo po ba yung amount na yon binalik sa akin ni Lord 25 times. Alam nyo, sobrang nakaka-amaze po si Lord kasi po yung nagbigay sa akin, yung tita po ng father ko na nasa Canada, nagpadala po kahit minsan hindi ko po inaasahan, bibigyan ako ng pera nun. Sobrang napakabuti ng Diyos. Yung mga bagay na hindi mo ine-expect. Ate Maricel, nandiyan ka ba? Praise God, yung mga bagay na hindi mo ine-expect, kayang ibigay sa'yo ng Diyos. Himala ng Panginoon. Praise God. Diba parang bukal lang sa puso mo yung ginawa mo? Ayan si Ate Maricel, hello po. Bukal sa puso mo yung ginawa mo. Hindi ka nag-e-expect ng kahit na anong kapalit. Hindi ka nag-e-expect na may babalik sa'yo. You just entrust it to God. And then, boom, something miraculous happened. Ordinaryo na naging extraordinaryo. Amen? Sometimes, we're waiting for God to change our situation while He's actually preparing to change us first. Kasi before, hindi naman tayo ganito eh. Hindi tayo sobrang mahal ang Panginoon na kaya nating ibigay ang lahat sa Kanya. Sometimes, tayo po ay parang may iniipit pa tayo na hindi ko pa kayang ibigay. Hindi ko pa kayang isurrender sa Lord. Hindi ko pa kayang isuko sa Kanya. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na sa mga bagay na binibigay at sinusuko natin sa ating Panginoon, doon po nagsisimulang gumawa ng himala ang Diyos. And actually, that's a miracle. Himala po na natuto ka ng magsuko ng buhay sa Panginoon. Kasi dati ayaw mo. Dati hindi mo kaya, hindi mo alam kung paano. But now, sa bawat pagsusuko ng buhay sa Diyos, ay may mga sinisilang na bagong pagpapala, bagong himala sa bawat pagsusuko mo sa Diyos. Amen? Hallelujah. Na-confine ako ng almost 3 days, $250 lang ang naging bill ko sa hospital. Amen. Hello po, M. God bless you po. Yeah. So, sa Wednesday po ay ito-turn over na po natin yung almost 30,000 po na nalikom natin from this community, from this initiative. Imagine niyo po, sa pagtutulungan ng mga tao dito sa online community ay makakatulong tayo sa mga pamilyang naapektuhan po ng lindol. Ordinaryo na naging extraordinary. Kala mo yung pagbibigay mo, ganyan-ganyan lang, di mo alam, di ba? Na makakarating pala sa mga naapektuhan ng lindol. Wow! Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na sa mga maliliit na pinagsama-sama, ito ay lumalaki. Parang tayo lang. Paano tayo lumaki ng ganito? Paano lumawak ang community na ito? Dahil may mga tao po na nagsimula sa konti. Amen. Sa lahat po ng mga gusto pang sumabol, pwede po kayong mag-join sa ating group chat. Nandoon po ang mga bank details po natin. And we are very transparent, mga kapatid. We are always reporting. And on Wednesday, ito-turn over ko na po yung nalikom nating amount doon po sa partner natin sa Life Mission na sila po ang magpapamigay ng tulong doon sa mga pamilyang nasalanta. Praise God. Hi! God is so good, di ba po? Praise God. God bless you po. Blessed 0218. Yan, mag-message po kayo kay Ate Candy or kay Ate Charisse para po maka-join kayo ng group chats. Amen? So, pwede niyo po silang i-message. Sila na rin po ang magsasend ng mga details po sa inyo. Yan. Sa Jewish culture po, mga kapatid, sa Jewish culture, weddings lasted several days. Kapag kinasal pala, during their time, umaabot ito ng ilang mga araw. At kapag ikaw ay naubusan ng ipapainom na wine sa iyong mga bisita, it is somehow embarrassing. Nakakahiya po.
Nakakahiya pag ikaw ay naubusan ng handa sa isang kasalan. And they considered it as a public disgrace that could affect a family's reputation for years. Grabe pala. Ito pala ang aabutin o sasapitin ng isang pamilya kapag naubusan ka ng handa o ng wine, inumin, sa iyong mga bisita. So the celebration suddenly faced a crisis. At ito po ay naobserbahan ni Maria na ina ni Jesus. At ang ginawa po niya, sinabi niya sa kanyang anak ang nakita niyang problema. Even though it wasn't yet his appointed time, Jesus chose to reveal His glory. Diba sinabi ni Jesus, hindi pa ito ang tamang oras. Pero dito ay pinakita ni Jesus ang kanyang kaluwalhatian. Because He cared so much. No? He cared so much doon sa tao na yon na naghanda, doon sa pamilya na yon. So point number 1, Jesus cares about what we think is small. Jesus cares about what we think is small. That's point number 1. Yung mga bagay na akala mo maliit lang, akala mo walang halaga. Dito, anong concern dito? John chapter 2 verse 3, they have no more wine. Wala nang wine. Parang isipin mo, naku, maliit na bagay yan. Di na dapat concern yan ng Panginoon, ni Jesus, di ba? Sapagkat sila yung mga bisita lamang. To many people, itong problema na ito is insignificant. Insignificant, mga kapatid. Maliit na bagay. Wala namang mamamatay di ba? Imagine niyo, sige, sino dito mga manginginom? Dati. Sino mga manginginom dati? Taas kamay! Maging proud kayo kasi binago na kayo ni Lord. Mga dating tomador! Mga dating... Anong tawag doon? Yung ikaw yung naggaganon? Ayan. Dati. Retired. Ikaw yung tanggero. Yeah, tanggero, tanggera. Yes. Rangers. Okay, so sige. Me po until now. Okay, sa lahat ng mga manginginom dyan, o mga dating manginginom na binago na ng Panginoon. Alam niyo po ako, personal, hindi ako nahilig sa alak. I don't know why. Well, uminom ako dati at pasensya na, napakabilis kong malasing. Noong time na umiinom-inom pa ako. Napakabilis kong malasing. Siguro isang red horse lang. Lasing na ako noon. As in, umiikot na yung yung paningin ko. So, after noon, parang hindi ko nagustuhan talaga ang lasa ng alak. Kaya, hindi talaga ako na-addict sa kanya. Ganyan. And of course, syempre, nung time na nakakilala ka na sa Lord, kahit naman nung hindi pa ako nakakilala, hindi ako talaga pala inom. Parang, hindi ko gusto yung lasa ng alak. Ganon. Pero, naalala ko, nung time na nalasing talaga ako, parang nawawala pala yung lasa niya, no? Parang kapag tuloy-tuloy kang uminom, parang na lang siyang tubig sa dulo. Parang gano'n, di mo na namamalayan until you are wasted. Ganon. At para sa isang manginginom, ba't ako napunta doon? Para sa isang manginginom, kapag nagsimula kang uminom, di ba gusto mo tuloy-tuloy? Di ba? Parang gusto mong ayaw nang matapos ng pag-inom mo. So kapag ikaw ay isang manginginom, it is significant na dapat merong alak. Dapat merong tayong iniinom. Pero sa mga tao na hindi naman talaga into alak, 'di ba? So that is the problem is so insignificant. Maliit na bagay lang 'yan, 'di ba? Maliit na bagay lang 'yan. So parang dito, parang iniisip ng ibang mga tao, ito maliit na bagay lang 'yan. This is insignificant. Itong problema na ito na naubusan ng alak, hayaan natin sila.
Diba? Sila problema nila yun. Hindi na natin problema to. It's not our concern anymore. Diba? So, dito wala namang mamamatay. No one was dying. No one was sick. Walang war, walang digmaan. Walang famine, walang tagutom. Ang problema, walang maiinom. Walang wine. Yet, Mary still brought the problem to Jesus. Alam niyo yun? Insignificant, maliit. Pero binigay pa rin ni Mary kay Jesus. Sinabi pa rin niya. At alam niyo ba, nagpapakita ito ng something beautiful sa atin, di ba? So, yung mga bagay na maliliit, na akala natin ay insignificant, pero kapag binigay natin sa Diyos, kaya pa rin niya tayong tulungan at nagiging importante yun sa Kanya. Amen? So, if that is your concern, kahit gaano kaliit yan, concern na rin ng Panginoon. Amen? Kung mahalaga sa iyo yan kasi dinulog mo sa Panginoon, importante na rin sa Diyos yan. Alam niyo, maraming mga believers, parang they hesitate to pray kapag naiisip nila, naku, baka maliit na bagay lang to, baka istorbo lang to sa Diyos, di ba? Baka maliit na problema lang to. Baka iniisip natin ganon. Tama po ba? Sometimes, hindi na natin dinudulog sa panalangin kasi iniisip natin, maliit na bagay lang naman. But, our Father God in heaven never says, come back when your problems becomes bigger. Hindi naman sinasabi ni Lord, sige, balik mo sa akin, punta ka dito sa akin kapag, malaki na yung problema mo. Tsaka mo sabihin sa akin. No! He welcomes us with everything. Maliit man yan, malaki man yan, idulog mo sa Panginoon. He welcomes us with everything, small or big. Maliit ang problema mo, dulog mo sa Panginoon. Malaki ang problema mo, dulog mo sa Panginoon. Huwag kang mag-pray lang kapag emergency. Amen? Huwag kang mag-pray lang kapag emergency. Hello, Ate Cindy. God works behind the scenes. Gumagawa siya kahit parang feeling mo wala. Gumagawa siya. Maybe what you are praying ay siguro kung kalooban ng Lord yan, it's a yes. Pero kung hindi kalooban ng Lord, it's a no. Or kung tinetest ka ni Lord, it's a wait. Maghintay ka. Okay? So some people kasi they pray lang kapag may mga emergency sila, di ba? Pero alam niyo po ba, kapag meron kang relasyon sa isang tao, sasabihin mo lahat eh. At ganun din, kung mayroon tayong relasyon sa Diyos, lahat yan, every part of your life, sasabihin mo sa Panginoon. Sasabihin mo sa Diyos. Even the little things. Even the little things, sasabihin mo sa Panginoon. Lahat-lahat. Amen? Kahit feeling mo parang insignificant, kahit feeling mo, naku, napakaliit lang nito, hindi ko nasasabihin sa Panginoon. No. Sabihin mo pa rin. Sabihin mo pa rin. Kung ano nararamdaman mo, diba sabihin mo. Kung masaya ka, kwento mo sa Lord. Alam niyo po ba na ang pakikipag-usap sa Diyos ay parang pakikipag-usap sa pinakamatalik nating kaibigan. Pwede mo ikwento kay Lord lahat. Pwede kang magsumbong sa Kanya, Lord, ito yung ginagawa sa akin ng mga taong ito. Ikaw na pong bahala sa kanila. Lord, masaya po ako ngayon. Lord, naiiyak po ako. Lord, ito po yung kailangan ko. Lahat. Sasabihin mo sa Diyos. Hindi ka lang lalapit sa Diyos kapag may kailangan ka. Kasi sometimes, alam niyo, nakakalungkot sa mga tao. Hindi siya Panginoon eh. Ginagawang penge noon. Penge nito, penge noon. Nasaan ang Panginoon? Minsan kilala lang natin siya kapag may kailangan tayo.
Kapag may pinagdadaanan tayo, kapag krisis na ng buhay natin. Pero nasaan ka kapag masaya ka? Hinahanap mo ba ang Panginoon? Ang Diyos, ang pakikipagrelasyon sa Diyos. Mga kapatid, anong mararamdaman mo kapag lumalapit lang sa iyo ang mga tao kapag may kailangan sila? Sige nga po, ngayon, tatanungin ko kayo. Kapag ang mga tao ay lumalapit lang sa inyo pag may kailangan, anong mararamdaman nyo? Sige nga po. Anong pakiramdam? Mainis. Ano pa? Masakit, di ba? Masakit yun. Yung kapag lumalapit lang sila, nakaka-upset, di ba? Tingnan mo tayo. Sige tayo. Parang feeling mo na abuso ka, nagagamit ka, malungkot, nakakalungkot. Tayo kaya. Pag tayo ay lumalapit sa Diyos kapag may kailangan lang, ano kayang mararamdaman ng Diyos, di ba? Tumatawag lang tayo sa Kanya kapag matindi na yung pinagdadaanan natin. Tumatawag lang tayo sa Kanya kapag may kailangan tayo. Tayo yun eh. Pero kapag masaya yung buhay mo, nakakalimutan mo siya. Pero kapag wala tayong mga problema, happy-happy lang. Hindi natin siya naaalala. Sa maliit at malaking bagay, alalahanin po natin ng Panginoon. Sometimes, the reason we feel far from God, para sa lahat ng pakiramdam nyo, ay malayo ang Diyos. Sometimes, the reason we feel far from God is because we only invite Him into our disasters instead of our daily lives. Now you know. Now you know. Baka kaya, ang pakiramdam mo malayo ang Diyos sa'yo. Kasi iniimbitahan mo lang siya kapag disaster na yung nangyayari sa buhay mo. Kapag batitindi na. Pero di mo siya naaalala sa mga ordinaryong mga araw. Instead of your daily life. Lungkot, no? Maalala ka lang kapag kapag may mga nangyayari sa kanila. Hindi natin naaalala ang Diyos sa mga oras na okay tayo, masaya tayo, blessed tayo. If it matters to your heart, it matters to God's heart. Ganyan si Lord. Ganyan ang Panginoon. Kung mahalaga sa'yo, mahalaga rin sa Kanya. Amen? Kung importante sa'yo, importante din sa Kanya. Hindi maliit yung mga bagay na hinihingi mo na yan. Kaya, kahit maliit, sabihin mo pa rin sa Panginoon. Amen po ba? And point number 2. Jesus often begins with what you already have. Jesus often begins with what you already have. Magsisimula siya sa mga bagay na meron ka na. What's in your hand? Kagaya po ng pagkatanong niya kay Moses. Ano ang nasa kamay mo? Si Moses hindi siya magaling magsalita. Inom lang po ako ng water. Hindi magaling magsalita si Moses, nag-i-stutter siya. He's not a good speaker. Kaya nung tinanong ni Lord, si Moses, ano nasa kamay mo? Ito lang pong staff na to. And with that staff, God blessed Moses. Gumawa ng himala ang Lord sa pamamagitan ng staff na yon. And Jesus often begins with what you already have. Jesus didn't create golden cups from heaven. Hindi sabi ni Jesus, Father God, magpadala ka ng mga golden cups na may mga wine na. Walang ganon. It's not something magical.
Anong ginawa ni Jesus? Humingi lang siya ng 6 na ordinaryong stone jars. 6 ordinary stone jars. May tubig? Yes, tubig lang. Simple. It's just common, ordinary water. Then he told the servants, fill the jars. Punuin nyo ang mga jars na ito. Notice something. Pwedeng si Jesus na ang magpuno nun, di ba? But instead, he asked those people to participate. Mga kapatid, pwedeng si Jesus na ang maglagay ng tubig doon sa mga jar na iyon, sa mga stone jars na iyon, pero sinabi niya, kayo ang magpuno. At dito makikita natin, God often works through our obedience. Mahalaga po ang participation. Mahalaga ang pagsunod natin. God often works through our obedience. Sometimes we pray, di ba? Lord, i-bless mo na ako, please. Iparanas mo na sa akin yung presensya mo, please, di ba? So, gawin mo na yung Lord, sagutin mo na yung prayers ko. Alam mo ba sagot sa'yo ni Lord? Kung ganyan yung prayer mo, Lord, bless my life, God will answer you, fill the jar. Fill the jar. Ibig sabihin ng fill the jar, meron kang kailangan gawin. Kailangan mo mag-participate. At alam mo, yung fill the jar na yon, sinasabi sa'yo ng Panginoon, sinasabi mo, Lord, i-bless mo ko. Anong sasabihin sa'yo ng Lord? Mag-apply ka. That's your fill the jar. Amen? Kapag sinabi mo, Lord, i-bless mo ko, sabihin sa'yo ni Lord, fill the jar. Forgive. Magpatawad ka. Lord, i-bless mo ko, sabihin sa'yo ng Lord, fill the jar. Serve. Maglingkod ka. Amen? May participation. God requires obedience, mga kapatid. Hindi ka mananalangin na, Lord, i-bless mo ko, may bababang mga pera sa'yo, may bababang mga pagpapala, mana sa'yo. Hindi po. Meron kang kailangan gawin. You need to fill the jar. Fill the jar. Sabihin nyo nga sa live comment, fill the jar. Amen. It's just a simple, di ba? Simpleng command ng Lord. Pero sa simpleng instruction ng Lord, gumawa ng himala ang Diyos. Now, brothers and sisters, my heart-to-heart fam, fill the jar. You want to be blessed? Fill the jar. You want to be blessed? Forgive. Serve. Mag-aral ka. Take the first step. Miracles often begins where obedience starts. Fill the jar. Fill the jar. Amen. Grabe yung revelation ngayong gabi. Amen. Sabihin mo sa sarili mo, kung gusto mong ma-bless ka, I need to fill the jar. I need to forgive, to serve, to study, apply for a job. Amen. Meron kang kailangan gawin. Fill the jar. Fill the jar. Amen. Kapag ikaw ay sumunod, bubuhos ang himala ng Diyos sa buhay mo. Bubuhos. You cannot expect supernatural results while refusing simple obedience. Humihingi ka sa Diyos ng himala di ba? Lord, gumawa ka ng himala sa buhay ko. Lord, I need your presence. Hindi ka naman sumusunod. Mga kapatid, may himala sa pagsunod. May himala sa pagsunod. You want supernatural miracles? You want supernatural miracles? Mga kapatid, just obey. Just obey.
Fill the jar. Okay? Fill the jar. God transforms what we surrender, not what we keep from Him. Not what we keep from Him. Hindi yung mga bagay na tinatago mo. Si Moses, binigay niya yung stuff niya. Kaya nagamit ng Lord. Ikaw, ibigay mo yung buhay mo, gagamitin ka ng Lord. Gamitin mo. Gagamitin ka ni Lord, ibigay mo pala. Ibigay mo. Amen? Alam ko merong kinakausap ang Diyos sa inyo. 'Di ba? Meron siyang pinapagawa sa iyo eh. Yeah, meron siyang pinapagawa sa iyo. God bless you po, Ate Mimay PC. God bless you. Yeah, the blessing of obedience in Deuteronomy chapter 28. Mga kapatid, I stand corrected pala. Parang kaninang umaga nabanggit ko Deuteronomy 8. Deuteronomy 28, nandoon po ang blessing of obedience. Amen. Fill the jar. Yeah, get involved in the ministry. Yes. Do it. Kung may pinapagawa sa iyo ang Diyos ngayon, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Gawin mo na ngayon. Kung kung tinatawag ka ng Diyos, gawin mo. Diba, Ate Candy? Amen. Kapag may calling sa iyo ang Panginoon, wala ka magagawa. Sumunod. Amen. Para sa inyong lahat. Sumunod. Kapag tinatawag ng Panginoon, use me, tama, for your purpose. Fill the jar. Ngayong gabi, gusto ko na i-meditate nyo maigi yun. Lord, fill the jar. Pwedeng ikaw naman yung gumawa na lang na maglagay ng tubig, di ba? Pero bakit mo inutusan yung mga servants mo? It means there's a need for participation. I have to obey. And right after they filled the jar, miracle happened. At sa pagpapuno mo ng jar, sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pagsunod mo, may himala na naghihintay. Himala. And number 3 and the last. Number 3. Jesus doesn't just replace what's lost. He gives something better. Oh, wow. Hindi niya lang papalitan yung mga nawala. Ibibigay niya ang mas higit pa sa nawala. Alam niyo, kung kine-claim niyo to, kikilabutan kayo ngayon. Kung panghahawakan mo to, mangyayari to. Mangyayari to. The master of the banquet tasted the wine. Nung tinikman niya yung wine, na-amaze siya. Na-amaze siya. Kasi po, usually, ang best wine daw po ay inihahain sa umpisa, sa simula ng pagdiriwang. The best wine comes first. The cheaper wine comes later. But Jesus saved the best for last. Bingo! Jesus saved the best for last. Kung feeling mo katapusan ng buhay mo, hindi pa. Kasi may ginagawa pa si Lord. Kasi may inihahanda pa siyang best para sa iyo. That's how God works. Ibubulong sa iyo ng kaaway, ibubulong sa iyo ni Satanas ng paulit-ulit, sabihin niya sa iyo, wala na. Pinaglipasan ka na. Diba sabihin niya sa iyo yan, wala ka nang matutunguhan. Bigo na yung buhay mo. Yung best days mo, wala na.
Yung prime years ng buhay mo, sayang na yan. Yan ang sasabihin sa'yo ng kaaway na paulit-ulit. Bigo ka na, wala ka ng pag-asa, wala ka ng patutunguhan. Pero sinasabi ni Jesus sa iyo, I am not finished. Hindi pa ako tapos. Hindi pa ako tapos. Feeling mo ba ay parang naubos yung ilang taon mo? Dahil sa isang relasyon, napakatagal mong pinasok na relasyon pero nabigo, walang nangyari? Palagay mo ba naubos yung panahon mo doon sa pagkuha mo sa mga pangarap mo pero walang nangyari? Feeling mo ba naubos yung panahon mo na ginugol dahil sa mga taong pinag-investan mo pero sinayang ang tiwala mo? Naubos ba yung kapayapaan mo, yung kasiyahan mo, even your dreams? Wala na? Good news. God is able to restore you. God is able to restore you. Not always by giving back what you lost, but by giving something even better. Even better, according to His perfect will. According to His perfect will. Sa perpektong kalooban ng Diyos. Yung mga nawala, okay, bye-bye. Pero yung mga paparating, even better, welcome. Let us welcome them. Move on ka na. Tama na. Okay? Tama na. Tama ng pagkapit sa mga bagay na wala na sa iyo at tinalikuran mo na, tinalisan mo na. Sabi ko nga po sa inyo palagi, huwag mo nang balikan yung mga minsang nagpaiyak sa iyo. Move on. I-chase mo yung mga bagong bagay na handang ibigay sa iyo ng Lord. Amen. May mga bago pang bagay na naghihintay kasi hindi makapasok yung mga bago. Bakit? Kasi isipan mo nasa luma pa rin. Kaya hindi makapasok yung mga bagong bagay ng Diyos kasi nakakapit ka pa rin doon sa mga luma. Kapag binitawan mo yung mga luma, tsaka papasok ang mga bago. Hello, Janelle Takata. Sabi niya, kalokohan po yan. Maybe for you, but for us, it's true. Because it's the Word of God. So, welcome ka dito. God bless you. Janelle Takata 03. God bless you. Amen. Christian Berak, alam mo matagal na kitang nakikita somewhere. Alam ko natulungan ka na rin ng community, no? I will just correct you, okay? If you will allow me, okay? I will just correct you. Nakita ko na yung mga videos mo before, okay? Lahat ng mga pagla-live mo and all. I just want to correct you if you will allow me to correct you, okay? So, alam ng Lord ang pinagdadaanan mo. Okay, alam ng Lord ang pinagdadaanan mo. Kasi madalas, 'di ba? Nakikita ko din yung mga comments mo na kailangan ko po ng ganito, kailangan ko po ng ganyan. Well, sabi ko dun sa mga tao ay kapag tayo ay magbibigay, let us use our discernment. Kasi alam mo kapatid na Christian Berakit, hindi natin pwedeng iasa ang lahat. Alam ko, may mga pinagdadaanan tayo, may sakit at karamdaman, 'di ba? Yung pamilya natin, hindi naman tayo pinagpala talaga eh. So we have to cling. Talaga sa Lord talaga tayo kakapit. At alam mo, hindi naman mag-aano ang Lord eh, hindi naman siya madamot. Kaya niya i-provide ang mga pangailangan. I believe, nakita ko na nakaraan, nakapagtrabaho ka na rin sa Starbucks, 'di ba? Kamusta? Naging tapat ba tayo sa pinagkatiwala ng Lord? 'Di ba? Maging tapat tayo at kapag binigyan tayo ng Lord, maging mabuting katiwala po tayo.
Kasi mahirap po na iaasa natin lahat sa iba. Mahirap, nahihingi tayo ng tulong sa iba. At kapag hindi tayo nabigyan, parang ang sama-sama pa ng loob o parang kulang na kulang pa yung mga binigay po sa atin. Ako po ay nagtuturo lang sa inyong lahat. Okay? Kasi ayoko po na aasa tayo sa mga personal at sarili nating mga pangangailangan sa ibang mga tao. Na kapag tayo ay hindi nakapagbigay, parang ang sama pa natin. Parang ganon. Parang ang sama pa natin. Tinuturuan tayo ng Diyos. God is able to give us wisdom and ability to produce wealth. Sa Lord manggagaling. Sa Lord manggagaling. Kaya, yun, para sa'yo, Kuya Christian. Kasi, napapansin ko na, syempre, pag manghihingi tayo, siyempre nakikita ng ibang mga tao yun eh. At sabi ko nga po sa community natin, as much as possible, ayoko po nang may nagsasolicit, ayoko po nang may nanghihingi. Para sa mga personal na pangangailangan po natin. Okay? Para sa personal. Ako po, never ako nanghingi sa inyo ng pambayad ng kuryente. Never po akong nanghingi sa inyo ng pambayad ng para sa makakain ko and all. Siguro para sa pangangailangan ng iba. Diba? Again po tinuturuan ko lang po kayo. I have nothing against you guys. Okay? Sa Lord muna tayo humingi. Sa Lord tayo mag-pray. At sa lahat ng mga taong magbibigay, use your discernment. Ask God for wisdom. Ask God for wisdom. Okay? So, God bless you. Kuya Christian Berakit, nakikita ka ng Lord. Pero hindi mo na kailangang sabihin sa lahat ng mga tao nandito na kailangan ko po ng ganito, kailangan ko po ng ganyan. Kasi nakikita ng Lord ang pangangailangan mo. And if you will just open your heart, naiintindihan kita, okay? Naiintindihan kita, mahirap ang buhay. Totoo yan, napakahirap ng buhay ngayon. Alam mo, may sakit at karamdaman ka. Pero una kang lumapit sa Diyos. Hindi mo kailangang ipagkalandakan, ito ako, ganito ako. Ito yung, alam mo yon, kung naiintindihan niyo po ako. Okay? Kung naiintindihan niyo po ako. So we will pray for you, of course. We will pray for you. At alam ko kasama ka na rin sa mga tribe groups, di ba? Maraming mga taong magpe-pray sa'yo. Okay? At siguro, instead na dito din sa mga nakikita ng Lord ang puso nating lahat, why not, 'di ba? Punta ka sa mga kapamilya mo. Meron tayong mga government officials na tumutulong sa ganyan, lalo na pag may sakit at karamdaman ka. 'Di ba meron tayong mga programs in the government na makakatulong po sa atin. Ako po ay nagtuturo lamang, mga kapatid, sana po ay hindi niyo po ito parang hindi to ano bang tamang term for that? Don't take it against me. Tama ba yung term ko? Ganyan. Okay? Kasi gusto naman natin, di ba? Masaya tayo nagsha-share. Masaya tayo nagsha-share ng mga blessings natin, lalo na pag sobra-sobra naman. Di ba? Wag masamain. Tinuturuan ko lang kayo. Tinuturuan ko lang po kayo. Okay? So, yun lang. Wag ma-misinterpret. Alam ko naman naiintindihan niyo ako sa tinagal-tagal nating magkakasama dito. God bless you po, Winslow. God bless you. Okay, Kuya Christian, mahal ka ni Lord. The community is here. Sa lahat ng mga gustong tumulong, go! Diba? Tulong kayo. Kung kino-convict kayo ng Lord. Diba? Go! Wala naman tayong dyan. Wala tayong question dyan, mga kapatid. Diba? Kung meron kang pagkakataon na tumulong, tumulong ka! Basta ang sinasabi ko sa inyo, use your discernment and God's wisdom. Okay? So yan lang. I love you all with the love of the Lord. Kasi ako, pag may mga tao, share ko lang ulit yung sa akin kapag ako may mga humihiram ng pera sa akin, hindi talaga ako nagpapahiram. Sorry. Hindi talaga ako nagpapahiram. Pero nagbibigay ako sa abot ng aking makakaya. Fill the jar. Kaya siguro fill the jar, di ba? Fill the jar. Kasi po ayoko makasira ng relasyon. Ayoko po na kapag may nanghiram sa akin at hindi niya naibalik, syempre masisira yung relasyon namin, di ba? So ayoko nun. Ayoko po. Ang gusto ko, magbibigay na lang ako. Ngayon, nasa sayo na kung babalik mo, pero kung hindi mo ibalik, okay lang.
at least maluwag sa aking puso. Ito po Gcash ko. Joke. Okay, baka naman mag-message kayo sa akin mamaya, Pastor. Baka naman. Sige, bibigyan ko kayo tig-pipiso kasi marami kayo. Hindi yun lang sa akin. Para hindi makasira ng relasyon, sa abot lang ng makakaya mo. Diba? Tumulong ka. Nagbigay ka. Yun lang. Kinorek ko lang si Kuya Christian. Okay? So, kaya ako napunta doon sa topic na yun. And again, nawa po ay hindi ma-misinterpret, okay, ng bawat isa. We love to help. We love to give. Ay, kaya nga tayo nandito sa community na ito, di ba? Para tumulong sa mga tao na nangangailangan din. Di ba? Kasama yan sa, mission po natin. Wag lang nating sasamantalahin yung kabaitan ng iba. No, wag nating samantalahin yung pagbibigay ng ibang mga tao. Okay? Again, yeah. Thank you, Ate Bray. Fill the jar. Fill the jar. Amen. Kaya pala yun, no? Fill the jar. Meron kang kailangan gawin. So when Jesus is involved, the ending can be better than the beginning. When Jesus is involved, the ending can be better than the beginning. Siguro mamaya, nandiyan ka ba, Kuya Christian? Yeah, Kuya Christian, nandiyan ka ba? Wala, kinonvict lang ako ni Lord to bless you kung nandito ka pa. Yeah, kung nanonood ka pa. Ewan ko kung na-take mo ba yung mga lessons na yon. But I can sense in my heart, I will bless you. Right? Kung nanonood ka pa ngayon. Kung nanonood ka pa. Okay? Kung hindi ka na nanonood, sayang. Hindi ka nag-fill the jar. Okay? Kuya Christian, kung nanonood ka pa, type 1. Yeah, I would like to bless you. I would like to bless you. Yeah, be a blessing and be blessed. Kuya Bim! God bless you po. Ako, nawala na si Kuya Christian. Hindi nag-fill the jar. Sayang. Okay, anyways, i-message ko siya. I will just message him, and God convicted me to bless him. Yeah. Sa abot ng aking makakaya. Okay? Yun lang, pag may conviction, di ba? Gawin mo. But again, mga brothers and sisters, use your discernment. Okay? Use your discernment. Wisdom, sumunod ka sa Lord. Okay? Yon. Hello, yun nga yung incident kanina sa shooting sa Tacloban. Sabi ko, wala nang ibang safe na lugar. Talagang sa Lord talaga tayo aasa. Okay? God bless you po, Kuya Nelmar. Yeah, God bless you. Okay, so actually patapos naman na tayo, mga kapatid. Basta, sa bawat pagtatapos, mga kapatid, kapag involved si Jesus, palaging maganda ang bagong panimula. The ending can be better than the beginning. I mean, kapag may mga nagtatapos, may mga pinapasimulang magaganda ang Panginoon. Kaya huwag ka matakot sa mga ending. Okay? Huwag ka matakot sa mga parang feeling mo dead end situation ng buhay mo. Kasi, merong magandang sisimulan ang Panginoon. So God specializes in turning endings into new beginnings. So brothers and sisters, happy new beginnings sa atin pong lahat. Amen. May mga bagong sisimulan ng Diyos. Alam niyo ba? Nakakatuwa Kanina nung sinabi kong new beginnings, nakita ko nag-777 yung mga viewers natin. At ang number 7 kasi, wala naman sa Bible na nagsasabi, pero hindi sinasabi sa Bible specifically na 7 is God's number. Pero yung number 7
ay nagre-representa ng completion, no, ng finality, ganyan. Kaya nakakatuwa nung sinabi kong new beginnings, biglang nakita ko yung yung mga viewers 777. Oh, praise God. Amen. Ibig sabihin may mga tatapusin ng Lord sa buhay mo at may mga sisimulan siya na mas maganda. Amen. Mas maganda kesa doon sa mga nagwakas. Kaya yung number 3 natin, Jesus doesn't replace what was lost. He gives something better. Amen. God gives something better. Amen. Claiming it, mga kapatid. Claiming it. Amen. So everyone at the wedding saw wine. Nakita ng mga tao, wow, may himalang nangyari. Nakita nila ang isang tubig na naging isang wine. Pero ano ang nakita ng mga disipulo? They saw the glory of God. Mga kapatid, huwag tayong mamangha sa miracle lang. Huwag tayong mamangha sa himala lang ng Diyos. Mamangha tayo kung sino ang Diyos sa ating buhay. Mamangha tayo kung sino siya. Amen. The servant saw obedience rewarded. Mary saw faith fulfilled. Ngayon, ano ang nakikita mo? What do you see? What do you see? This miracle is not just about water becoming wine. It's about ordinary people encountering the extraordinary Savior. And tonight, mga kapatid, hindi lamang po simpleng himala ang kayang gawin ng Diyos. Ang pinakadakilang himala na makilala natin siya sa ating mga buhay. That is the greatest miracle we could ever have, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ay patuloy na magbabago ng buhay. Hindi lang tubig ang kaya niyang baguhin. Kaya niyang baguhin ang iyong puso. Hindi lang stone jars ang kaya niyang punuin. Pati na rin ang iyong nauuhaw na puso. Hindi niya lang kayang bumuo. Hindi niya lang kayang gumawa ng mga bagong bagay sa buhay natin, mga kapatid. Even empty souls, hopeless futures, lahat ng yan, empty hearts. Mga kapatid, ano yung kulang sa buhay natin? Bigay natin sa Diyos at Kanyang pupunuin. Amen? Bring whatever feels empty today. He still feels what surrendered to Him. Wow! Praise God! Parang ang liwanag ng ilaw ko. Teka lang Yan. Sakit sa mata. Amen! Praise God! Kaya yung mga kulang sa buhay mo, parang you feel so empty, lapit mo sa Lord kasi pupunuin ka niya. Amen! Are we blessed? Parang bitin daw parang maaga pa, kulang pa, pass. Diretso pa natin to. Are we blessed? Amen! Woo! Grabe, no? Fill the jar, mga kapatid! Fill the jar! Amen! Grabe ang mga revelations ng Lord ngayong gabing ito. Yun pala, ate. Yun yung conclusion. Bring whatever feels empty today. He still feels what surrendered to Him. Yeah, that one. Grabe, no? Baka pwede natin tulungan si Kuya Christian. Yes! Actually, that's my, kung gusto nyo, sige. Pero just to lang po, tawag dito. Para lang din alam nyo. Kasi before, ay natulungan na natin siya. Yeah. Ano siya, from nasa Manila. Ewan ko kung naaalala nyo pa yun. 'Di ba? Na nasa Manila siya. Hindi to para para i-brag or whatsoever. Para lang din alam niyo yung history at context kung kayo po ay bago dito. Okay, kung bago kayo dito. So before ay nasa nasa Manila. Una siyang umattend dito, nanood, ganyan. Hanggang sa yun, nag-ipon-ipon din. Actually may sumagot ata. Tapos may mga tao rin nagbigay, binigay sa akin. Tapos ako na yung nag-book sa kanya. Papunta doon, syempre, nagbigay ka ng konti, tapos, yun.
Ganon. Yeah, pinagrab natin siya pauwi ng Laguna. Yon. So, para lang din alam niyo yung context. Kaya ako ganito, kasi gusto ko siyang turuan. Okay? Hindi tayo nagdadamot. Gusto natin siyang turuan. Kasi po kagaya niyan, hindi ko alam kung may mga mini-message siya sa atin, di ba? Lalo na yung mga bago. Lalo na sa mga GC, di ba? Kasi nakita ko rin sa GC ng Rizal, ay tawag dito, nanghihingi na siya ng mga GCash, ganun-ganon. So, sabi ko kay Ate Fel, basta beware lang, tsaka kay Ate Rich, beware lang. No? At gamitin lagi yung discernment. No? O, ayan, di ba? So, yun. Kasi nakita ko rin before na may mga live siya na ganun, nanghihingi, ganito, ganyan. Kaya, again, yan, diba, ang dami ding na message sa inyo. Yun nga, kaya nga iniiwasan ko po yung ganun, mga kapatid. Yung magme-message sa mga tao. Ganun po. Kasi hindi talaga, kailangan turuan natin silang mangisda. Tama. So, yun. Welcome naman po lahat dito, 'di ba? Pero mararamdaman mo naman kasi 'yun eh, 'di ba? Mararamdaman mo 'yun. Yes, turuan natin na kasi para kapag ginawa natin 'yun, na ibibigay natin lahat ng gusto, kasalanan natin kapag na-spoil siya, 'di ba? Kasalanan natin 'yun kasi binibigay natin lagi yung mga gusto eh. 'Di ba? Lagi umaasa, ganito ganyan. So, 'yun. Ang discernment, mga kapatid, spiritual discernment ay pagkakaalam ng mabuti at ng tama at hindi tama, ng mabuti at masama. So, paano mo malalaman yon? Kapag ikaw ay babad sa salita ng Diyos. Kasi sa salita ng Panginoon, malalaman mo ang mga dapat at hindi dapat gawin. Okay? So, yun. Yun lang, mga kapatid. Nagigets niyo ba ako? Nagigets niyo ba ako? Okay, gusto ko talagang turuan lang kayo. Okay? I don't know if you will all agree with me, but that's my perspective po. Okay? That's my perspective. Hindi dahil madamo tayo, okay? Hindi dahil madamo tayo. Yes. Gets. Yeah. Yun. Kasi nakatulong na tayo. Hindi natin binibilang yung mga natulong natin, ha? Hindi natin binibilang yun. Masaya tayo na magbigay. Yeah, 'di ba si Ate Fel nung umuwi nga siya, 'di ba, sa Laguna. May mga taong nagbigay sa akin noon at ako na daw bahala. Iniisip ko talaga hindi ko ibibigay sa kanya yung pera. Ganoon talaga. Hindi ko ibibigay sa kanya yung pera. Ako yung mismo yung magbubuk sa kanya. Kaya yun, binuko siya. Yes, at hindi lang po talaga. Maraming mga taong nangangailangan. Okay? So yun lang, mga kapatid. Malapit nga daw sa amin yung area niya. Opo. Yeah, we all need money. Mga kapatid, kapag may mga nagchat-chat sa inyo, ito, may mga, lalo na po, kunwari, may mga nagpatotoo na, naku, binless siya ni Lord, ganyan, maya-maya, maraming magchat-chat sa kanya. Wag. Okay, wag, please. Please. Kasi, yung mga tao na nagte-testify ay yung mga tao na magte-testify, ayan na si Kuya Christian, di ba? Kaya Kuya Christian, mahal ka ni Lord. Amen. Sa Lord tayo. Okay, don't worry, mamaya. Okay, ay kahit papaano may iabot tayong tulong sa abot ng ating makakaya. Okay? Sa abot ng ating makakaya, ha. At Kuya Christian, pakiusap ko sa'yo, request ko. Okay? Huwag ka nang mag-send ng pasend po ng ganito, pasend po ng ganyan. Okay? So, yun lang. Again, I'm just teaching you. Okay? So, yun, Kuya Christian. Kasi, lalo na dito sa community, nako po, hindi ko talaga tinotolerate yung mga unless sobrang kailangan talaga, di ba? Yung kunwari, sobrang emergency na, kailangan. Pero yung mga personal needs natin, okay? So, yun lang, Kuya Christian. We love you. Okay? God loves you. We're just teaching you. Ayaw ka rin naming mapasama, even your image sa ibang mga tao. Kasi alam ko, medyo kilala ka na sa TikTok.
Alam ko na medyo kilala ka na. Alam ko may mga bashers ka na rin. Di ba nakikita ko yun eh. Na papanood ko yung mga lives mo, yung mga pinopost mo. At ayaw nating maging pangit yung imahe. Di ba syempre sinasabi natin, Kristiyano tayo. Sinasabi natin, sumusunod tayo kay Kristo. So paano natin masasabi sa mga tao na lumapit sila kay Jesus kung tayo ay ganito? Okay? So again, I'm just protecting you. Okay? We are just protecting you, Kuya Christian. So, God bless you. Okay? Yes. Laban. Yeah, go! Apply for a job. Fill the jar. Okay? God bless you. Yeah, let's go! Gia! Yung Gia ba na yan ay under kay Pastor Stephen Prado? Jesus is alive, Cabanatuan City. God bless you. Okay, so we love you, Kuya Christian. God loves you. Ingatan natin at protektahan natin ang pangalan at ang image ng Panginoong Jesus. God bless you, Just Chelly. Yeah. Yes. Amen. Okay, so yun lang mga kapatid. Yeah, alam mo, kahit may sakit, yung iba nga dito di ba? Di ba may mga sakit at karamdaman din pero lumalaban ng patas sa buhay? Hindi lang ikaw, Kuya Christian, okay? Hindi lang ikaw ang dumaranas sa mga pagsubok. Even, alam nyo, may nakita ako, wala na siyang paa. Pero nagde-deliver pa ng Grab. Di ba nagtatrabaho pa siya, wala siyang paa? So, ganun din sa atin, mga kapatid. Okay? Hanggat may buhay at may hininga, laban. Tuloy-tuloy lang. Okay? Okay. Hello, Chano. God bless you, Chano. Yes. So, laban lang. Laban. Ang dami ko na mga pangaral sa inyo, Pas, anong gagawin sa mga taong hindi ko po Pwede po mag-ask kung paano po gagawin sa mga taong hindi ka po napapatawad? Wala kang gagawin sa kanila kundi ipag-pray sila. Kung hindi ka nila napapatawad, pero ikaw, patawarin mo sila. Kasi hindi mo sila kontrolado Okay, ang kontrolado mo yung ikaw. Pero sila, hindi mo sila kontrolado. Hindi mo alam kung kailan kanila mapapatawad or what. Ang mahalaga ikaw. Okay? Ang mahalaga ikaw. So, you just pray for them. There's perfect time for everything, di ba? Kahit po na wala ka naman pong ginagawang masama sa kanila, pero nagalit, yes! Di mag-set ka na lang ng boundaries, 'di ba? Hayaan mo. Kasi kung wala ka namang ginawa sa kanila, so anong iniisip mo, 'di ba? Ako ganyan ako Like, kung wala akong ginawang masama sa inyo, wala na akong pakialam sa kung anong iisipin niyo sa akin. Ako lang po to. Okay? Kung wala akong ginawang masama sa inyo, kahit na ano pang sabihin niyo sa akin, kahit siraan niyo ako, okay lang. 'Di ba? Kahit na anong sabihin niyo sa mga tao, okay lang. Kasi alam ko yung stand ko sa Panginoon Hindi naman ako yan di ba? Hindi ko naman ginawa yan. Kung wala akong yes, pwede ka rin humingi ng sorry sa kanila. Ako humingi pa rin ako ng sorry Like sabi ko, patawad po sa lahat ng mga nagawa ko. Sa lahat ng mga nagawang kasalanan ko, ganito, ganyan. So kung tatanggapin nila, kung hindi nila tatanggapin, at least you did your part. God bless you po, Jessie. God bless you. Ako lang po iyon. Okay? Ako lang iyon. Diba, Jericho? Kasi alam nyo po, magiging stress lang yan at dagdag lang yan sa kabigatan mo. Okay? Dagdag lang yan sa kabigatan mo. So, ganito lang, gawin mo. Humingi ka ng tawad for the very last time. Kung may kasalanan ka o wala kang kasalanan, sige, humingi ka ng tawad. At after mong humingi ng tawad, sabihin mo lang, patawad, kung may mga nagawa ako sa inyo, ganito na hindi nyo nagustuhan, kung may kasalanan ko, patawad. O di, okay na. After nun, patawarin mo na rin sila, diba? Mag-let go ka na, at mag-set ka na ng boundaries, dumistansya ka na lang.
Yeah, ako din. Ganun. Dumistansya ka na lang. Okay. Ang dami kong energy ngayon. Parang lahat na nabigay ko na ata sa inyo, So, bukas naman. Pwede ba? Bukas naman. Bukas naman yung iba. Kaya sabi ko sa inyo, okay, mawawala sa morning devotion kasi sa Proverbs, puro magaganda yung pinag-aaralan natin, di ba? Puro mga wisdom. Kaya makinig kayo bukas sa morning devotion. Okay lang na hindi muna tayo mag-grounding session ngayon. Kasi parang naubos yung energy ko sa sa mga pagtuturo. So, basta tayo, mag-grounding session tayo. Parang kailangan ko ng Gatorade sa bawat devotion natin. Gatorade baka naman. Baka nanonood sila. 9 a.m. po. 9 a.m. bukas na umaga. Natatawa ako kasi parang ang taas ng energy ko. Parang hindi ko mapigilan yung dapat ganito, ganyan. Parang pang Friday na to no? Natuto naman ba kayo? Kasi kung hindi kayo natututo, itigil na natin to. Exit ko na to, di ba? Kung wala kayo natututunan. Pero masaya ako na meron, of course. Praise God. Praise God. Wait, Chano, hindi ko na nakita yung comment mo. Yes, okay. At salamat po sa mga nag-follow, guys. Fill the jar! Amen. Hashtag fill the jar. Ino-note ko yun mamaya. Sa note ko kasi ngayon, ang nakalagay sa note ko ngayon, kasi may mga bumati sa akin ng Happy Father's Day. Sabi nila, Happy Father's Day daw sa akin. Ganyan. Ayun. Praise God. Sponsor naman ng Gatorade dyan. Baka nanonood yung supplier ng Gatorade. Baka naman. Ayan, yun lang mga kapatid. Wala na tayong tanong? Yan kami mga anak mo spiritually. Opo! Yan, Naphtalites, fill the jar! Mga tribe mates, fill the jar! Let's go! Ganon. Grabe, no? Ang impact sa akin, alam nyo ako, may impact din sa akin yun, yung fill the jar. Salamat po sa lahat ng mga nagpe-pray po sa akin. Ang hashtag ko ngayon, fill the jar. Ulitin ko lang yun kapag sinabing fill the jar, ibig sabihin nun, mga kapatid, meron kang kailangan gawin. Kasi nga, di ba, yung miracle na yon, pwedeng si Jesus na ang maglagay ng tubig doon sa stone jar. Pero anong sinabi niya doon sa mga servants? Fill the jar. Ibig sabihin, meron kailangan, may obedience na ginawa bago naging himala. Nagets niyo ba? So, parang sa atin ngayon, fill the jar. Kung gusto mo ng himala, parang meron kang kailangang gawin. Meron kang kailangang sundin sa Panginoon. So, our hashtag for tonight, hashtag fill the jar. Pwede nyo i-post yan sa mga My Day nyo, sa notes nyo, or whatsoever. But yeah, fill the jar. Amen. Thank you, Lord. Sige po, mag-pray na tayo. God is good. Whew. Yes, lahat ng mga prayer requests nyo, lagay nyo lang po dyan. At may mga prayer warriors po tayo. Yeah, fill the jar! Fill the jar! Feeling ko, hashtag ng season ko na yun ng buhay ko. Hashtag na siya ng season ko ngayon. Fill the jar. Kapag may mga nakikita akong kapag nakakakita ako ng opportunity na sumunod kay Lord, iisipin ko, fill the jar. Kasi, alam ko na right after kong sumunod sa Lord, may miracle. Diba po? May himala. So, I will fill the jar. Hanggat may opportunity to fill the jar, fill the jar! Amen! Tayo lang magkakaunawaan dyan, mga kapatid. Tayo lang magkakaunawaan dyan. Fill the jar. God bless you, Jang. God bless you po. God bless you. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord sa katagumpayan ng ating pong evening devotion. Wow, God is good. So, bukas po ulit, morning devotion ng 9 a.m. Amen. Ang sarap mag-devotion.
Ang sarap makinig ng Word of God. Ang sarap na ma-feel ka, di ba? Yung parang, Lord, talagang kinakausap mo ako. Di ba? Kinakausap mo talaga ako. Personal ang pangungusap ng Diyos. Wala kang takas, magpapatama ka na lang at magpapabago talaga sa Panginoon, no? Amen. Marami pang babaguhin si Lord sa atin. Patuloy lang po tayo. Amen? So sige po, tayong lahat ay manalangin. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng amin pong evening devotion. Salamat po sa unang miracle na amin pong pinag-aralan sa series po na ito. Salamat, Lord, dahil tunay po, you care even about the things we often think are too small to bring before you. Salamat po. Dahil yung mga maliliit, akala namin insignificant, akala namin na small things lang. Pero Lord, mahalaga pala sa'yo. Kaya Lord, palagi kaming lalapit, paulit-ulit kaming lalapit sa inyo. Malaki man o maliit ang aming mga pangailangan. We will trust you, Lord, in every area of our lives. Help us obey you, O God. Kahit hindi namin nakikita, hindi namin nauunawaan, alam namin meron kang ginagawa, Panginoon. And remind your children, heart-to-heart family, Lord God, that you are still the God who transforms ordinary lives into extraordinary testimonies. Lord, excited po kaming makapakinig ng mga extraordinary testimonies, mga pagagalingin mo, mga pagpapalain mo. Bubuhos ang pagpapala sa trabaho at hanap buhay. Maraming buhay ang mababago at manunumbalik sa iyo for your glory alone. For your glory alone. Salamat po sa mga answered prayers. Kiniklaim na po namin ngayon, answered prayers, Lord. Bakit po? Dahil, Panginoon, ngayong oras na ito, hanggang wakas ng aming buhay, we will fill the jar. Panginoon, we will fill the jar. Because we know, Lord God, as we fill the jar, miracle happen, Lord God. Miracles will happen, Lord. Salamat po. Salamat. Ano man pong breakthrough, ang kinakailangan ng aking mga kapatid, financial breakthrough, Panginoon, healing breakthrough, spiritual breakthrough, let it be done as we fill the jar. Salamat po, Panginoon. Salamat. Bigyan mo kami ng masarap na pagtulog ngayong gabing ito. At tinitiwala na po namin sa iyo ang aming mga buhay. I-bless mo ang lahat ng mga taong ginamit mo para po sa donation drive. Bless them, Lord. Kilala mo sila. I-bless mo rin lahat ng mga taong ginamit mo, mag-donate at mag-pledge at mag-support sa first anniversary. I-bless mo sila. At sa lahat ng mga gagamitin mo sa sa church opening ng Cornerstone Community Church Santa Maria, i-bless mo sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I-bless mo lahat ng mga mission partners, lahat ng mga intercessors, mga tribe leaders, at lahat ng mga taong ginagamit mo, Panginoon, sa community po na ito. At sa mga taong gagamitin mo sa pagbubukas ng Cornerstone Community Church Santa Maria. Salamat sa lahat ng mga bagong workers. Salamat sa lahat ng mga bagong members ng church po na ito. Panginoon, alam namin hindi mo kami pagkukulangin. Salamat. To God be the glory, Panginoon. Tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Balutan mo ang panalangin ito ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang Lord! Praise God! Mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng mga first-timers. Do not forget to join our group chat, our community. I-follow niyo po ako sa FB, mag-subscribe kayo sa TikTok, sa YT, sa Red App, sa YouTube, mga kapatid. Okay? So, kita-kits tayo sa atin po mga group chats. God bless you all. At sa lahat ng mga gusto pong humabol sa atin pong donation drive for earthquake, hanggang Wednesday na lang po, mga kapatid. Okay? Hanggang Wednesday na lang po. And praise God po, umaabot na po ng almost 70,000 plus ang mga nag-pledge sa atin pong anniversary.
Mga kapatid, patuloy po nating suportahan ang ating anniversary. Amen. Maraming salamat po. Gawin po nating lahat for the glory of God. Salamat po sa lahat ng mga prayers nyo. Palagi nyo po akong isama sa prayers, mga kapatid. Okay, so thank you. Mabunga, mabiyaya, at mapagpalang gabi sa atin pong lahat. Work mode na ulit? Okay. God bless everyone. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us, now and forever. Sige po, Mami Mel, I'm going to check po sa lahat ng mga nagme-message sa akin. Give me ilang mga oras para replyan kayong lahat. Okay? So, God bless everyone and good night. Paalam. I love you all with the love of the Lord. Have a blessed night. Love you all, guys. God bless you. Paalam. See you tomorrow, walang mawawala. 9 a.m. Okay? Ate Bebs, excited na ako sa Cornerstone Community Church, Santa Maria. Salamat po. God bless everyone. Good night. Good nighty, everyone. God bless. See you po bukas ng umaga. Mag-alarm kayo 9 a.m. Okay? 9 a.m. guys. Okay, praise God. Yeah, PH is coming. Praise God. God bless po. Paalam sa inyong lahat. Pagpalain tayong lahat ni Lord. And good night. Love you guys. God bless. With the love of the Lord. Okay, sabay-sabay tayo magpaalam sa isa't isa. In 3, 2, and 1. God bless. Good night. Alam niyo, parang hindi pa ako makakatulog sa taas ng energy ko ngayon no? Pero kailangan ko nang mag-reply sa mga messages. 3, 2, 1. God bless. Good night. See you tomorrow. Okay lang po. Vin. Yeah, Vinny. Attend ka, Vinny, ha? Naku, aabakan talaga kita, Vin. God bless. Bye-bye.